perwisyo ang babaeng niya sa baryo natin! Mapatawat hayop, wala siyang sinasanto! Bakit ba atat kang patayin ng manananggal? Hindi kaya maiba kang dahilan, ha? Banta talaga kayo sa akin! Pagsisisihan ninyo na ginawa niyo sa akin ang bagay na to! Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapalaran sa buhay. Bawat isa ay may sariling pag-iisip para makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Sa aming baryo, ako ang palagi nagpapabati sa mga taong nag-aaway. Malaki po kasi ang katawan ko at seryoso akong tao, kaya mataas ang respeto ng kabaryo ko sa akin. Pero meron akong isang tao na hindi makontrol. At yon ang kapatid ko. Kilala siyang siga sa baryo at palaging nagdadala ng gulo. Ngunit ang bagay na yon ay biglang nagbago. Natuto siyang bumait simula nang makilala niya ang kakaibang dalagang bagong lipat. Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky. Ako nga po pala si Roland at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Kenzo! Abay, ikaw talagang lalaki ka! May nagpapapansin ka na naman doon sa babaeng bagong lipat, ano? Naghanap na naman kayo ni Dindo ng gulo, ha? Abay, ipapakulong na talaga kita kapag hindi ka tumigil dyan sa katigasan ng ulo mo! Kuya, sila naman yung nanguni. Tama pa na suntukin nila ako habang nag-aabang kami kay Annalisa, ha? Ayoko naman magmukhang kawawa sa harap ng babaeng yun, kaya lumaban lang ako. Hindi naman katuwagan ng umiwas sa gulo. Kahit ilang beses lang naman magpautang ka rin. Hindi yung puro ka na lang laban ng laban. Ano, hindi ka ba nagsasawa na makita sa salamin niya mukha mo na puro pasa, ha? Ay naku, kung ako yung babae, hindi talaga kita papansinin. Gugustuhin mo ba naman na magkaroon ng asawa na basagulero, ha? Naulo ka. Hindi naman ako basigulero eh. Kuya, alam mo yan si Annalisa. Kakaiba talaga siya sa ibang babae. Alam mo, hindi siya katulad ng babae dyan sa kanto na mga papansin. Maraming nga nagsasabi na may pagkamisteryosa yung babaeng yan. Palaging umiiwas sa mga tao. Parang nga raw siyang anak ng engkanto sa kaputian eh. Tisay lang talaga siya, kaya ganyan siya kaputi. Mabait mong babae. Isa ka pa makakahanap ng ganun, di ba? Dito. At yun si Annalisa. Kaya naman kung may hiya kang natitira sa sarili mo, itigil mo niyang panggugulo dito sa baryo, ha? Naku, hiyang-hiya na talaga ako sa pinaggagawa mo eh. Isipin mo, ha? Isa akong tagapamayapa sa baryo, tapos yung kapatid ko, parang sinong siga? Basta kapag sinagot na ako ni Annalisa, di magiging mabait na ako. Nakasalali pa talaga sa babaeng yun ang desisyon mo, ha? Ay, naku. Paano ko sasagutin nun? Kung sa tuwing nakikita ka niya, nasa bugbugan ka, ha? Hindi ka talaga nag-iisip. Pero kung ako lang ang tatanungin, hindi rin naman ako buboto sa kanya para sa'yo. Uy, bakit naman po? Basta hindi ako boto sa kanya. Maganda nga siya at babae. Pero parang may hindi tama eh. Ay naku, yan ka na naman sa pagiging kontrabida mo sa love life ko, kuya eh. Kaya sa edad kontong wala pa akong kasintahan dahil sa'yo. Nung nakaraang nobya ko, sabi mo naman, paiba-iba ng lalaki. Totoo naman kasi yun eh. Kapatid kita, kaya naman concerned din ako sa buhay mo. Magpasalamat ka nga dahil sa likod ng mga ginagawa mo sa akin, nag-aalala pa rin ako sa'yo at binamahal pa rin kita. Habang nag-uusap naman kami, biglang dumating si Dindo sa bahay. Hingal na hingal siya at pawisan. Ang buong akala ko isusunduin na naman niya si Kenzo, pero hindi ang kapatid ko ang sadya niya, kundi ako. Kuya Roland, may nagkakagulo na naman doon sa kainan ni Ate Joanne. May nakaaway siyang matandang babae na ayaw magbayad. Ano? Teka, sandali. Paano ba yan? Di pa ako nakakakain. Anong oras na? Kailangan niyo na po pumunta doon para mapalis yung matandang babae. Matapang pa kasi kaysa kay Ate Joanne eh. Ano ba yan? Hindi sana binigyan na lang ni Joanne ng pagkain para wala ng gulo. Ay, ang babae talagang gandang tamak-tamat eh.
Alam mo naman kung marami talagang kinakain na matanda. Tara na po kasi, pupunta na tayo doon. Uy, Dido, nakita mo ba dun si Annalisa? Hindi eh. Nag-aabang nga kami doon sa bahay niya pero hindi siya lumalabas eh. Oy, tara na Dindo. Pumunta na tayo doon sa kainan ni Joan. At ikaw, Kenzo, huwag ka na munang umalis dito sa bahay ha. Alam mo na, marami tayong dapat gawin dito. Pupunta pa tayo doon sa sagingan para kumuha ng ubod. At nang may benta tayo para ipambili ng pagkain, ha? Ay, oo na ho. Kagabi niyo pa po yung sinasabi sa akin eh. Dali-dali naman kaming pumunta sa kainan ni Joan. Sa baryo naman siya ang may pwesto na maliit na kainan. Puro masarap ang mga binibenta niyang ulam pero mga mahal. Marami din naman ang bumibili. At sa karinderya niya, bawal ang utang. Nasa kalayuan pa lang kami. Naririnig ko na ang boses si Joan na sumisigaw sa sobrang galit. Umalis ka na dito, matanda ka ha. Buwisit ka talaga. Ang aga-aga sinisira mong araw ko. Gusto mong utangin ang buwan mano ko sa'yo. Ha? Alis na! Kaya pala pinagkichismisan ka ng mga tao dito. Dahil totoo masama ang ugali mo. Ang gusto mo lang bilhin ang tinitinda mo. Hindi ka nagpapautang. Tama ba yan? Ay dapat matuto kang makisama. Hindi naman sa lahat ng oras ay may pera mga tao. Kung ayaw nilang kumain, edi wag. Hindi naman ako namimilit. At anong pakialam mo, ha? Pag hindi ka pa umalis, hahampasin kita ng walis sa hawak ko. Oy, Joan! Aling Carlota! Tama na nga yan! Ano ba naman yan? Ang ingay-ingay nyo, nagkakabulabugan na kayo dito sa buong baryo eh. Hey, Roland, mabuti naman na dumating ka. Paalisin mo naman ang babaeng ito. Kanina pa talaga umiinit ang ulo ko sa kanya. Nagpipigilan talaga ako. Ano ba kumalma nga kayong dalawa? Ano ba kasi nangyari ha? Gutom na kasi ako. Kumain ako rito kahit wala akong pambayad. Ang sabi ko naman sa kanya magbabayad naman ako bukas. Kung sinabi mo sana sa akin na wala kayong pambayad, edi sana hindi kita pinakain, lintik ka! Tama na yan! May pera ako dito. Ako na lang ang magbabayad. Kayo naman, Aling Carlota. Umuwi ka na po sa inyo. Ako nang bahala sa utang mo. Ay, salamat talaga, iho ha. Nang makaalis sa matandang babae, napag-usapan naman ang lahat doon sa kainan ang tungkol sa nilalang na lumilipad tuwing gabi. Malakas raw ang kanilang kutob na may aswang sa baryo. Kagabi nga habang nagpapahangin ako dun sa ilalim ng mangga, para bang may tumaan na malaking ibos sa itaas ang ulo ko. Ramdam at dinig na dinig ang lakas ng pagaspas ng pakpak niya eh. Ang iniisip ko naman na mayroon talagang aswang dito sa baryo. Hindi ako maaaring magkamali. Walang ibang aswang kundi ang Carlota na yan. Hindi naman po tama na magbintang tayo, Joan. Lalo na. At walang nakakita sa kanya na lumilipad sa ere. Basta sigurado ako na siyang aswang. Walang nakaimik sa sinabi ni Joan sa kainan. Pero ako, masama ang kutob ko sa babaeng bagong lipat. Pakiramdam ko meron siyang tinatago sa mga tao. Parang hindi niya ipinapakita kung anong tunay niyang kulay. Hanggang sa ilang araw pang nakalipas, nabalitaan ko na lang na napalapit na raw si Kenzo sa dalaga. Minsan ko pa silang nakikitang nag-uusap sa isawan. Uy, Kenzo! Kanina ka pa yata nakatambay dito ah. Wala ka bang planong umuwi? Kuya, ito mo naman na may dita ko at si Annalisa oh. Ano ba, unahin mo muna ang pinapagawa ko sa'yo bago ka makipag-date ha? Luwi ka na muna sa bahay. At akutin mo yung mga niyog dun sa koprahan. Pero kuya... Sige na, Kenzo. Umuwi ka na sa inyo. Sa susunod naman tayong mag-usap. Sige, pasensya ka na talaga ha. Ano ka ba? Wala yun. Sige na, muna ka na. May tatanong na ako kay Annalisa ha? Ano po bang pag-uusapan natin kaya Roland? Kung wala kang magandang intensyon sa kapatid ko, layuan mo na lang siya. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan eh. At ayaw ko siyang masaktan. Nako, magkaibigan lang po kami ni Kenzo. Wala na pong masihigit pa doon.
Mabuti naman kung ganon. Napayoko si Annalisa sabay talikod dito sa akin. Kaagad na rin ako umuwi sa bahay para makausap si Kenzo. Pagkadating ko, nagdadabog siya. Alam kong nagtatampo siya dahil sa ginawa ko kanina. Hoy Kenzo, layuan mo na yung babaeng yun ha. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya eh. Totoo nga ng kakaiba ang ganda niya pero parang may bali talaga eh. Kuya, hindi ko kayang layuan si Annalisa. Mahal ko na yung tao eh. Tsaka kuya, sinabihan na kita na kung maaari huwag ka na makialam sa buhay ko. Nagmamaniwala ka kasi sa kutob ko. Wala maganda may dudulot sa yung babaeng yon. Bakit ba binipigilan mo ako sa lahat ng bagay ha? Hinihingi ko ba yung komento mo? Hayaan mo na lang kasi ako kung sino mamahalin ko. Kung wala na akong magagawa para pigilan ka. Sige, gawin mo kung anong gusto mo. Pero ito ang tatandaan mo. Oras na may mangyaring hindi maganda sa'yo, huwag kang humingi ng tulong sa akin. Tumahimik na lang din ang kapatid ko. Isang umaga, nagulat na lang kami nang mawalang sanggol na bagong silang ng kabaryo namin. Ang may kahindik-hindik pa, nagkaroon ng butas ang kanilang sahig kung saan natutulog ang sanggol. Grabe naman kasi ang mag-asawang yon kung makatulog. Imposibleng hindi nila nararamdamang kinukuha na pala ng aswang ang kanilang sanggol. Kaya nga eh, lampin na lang ng bata ang nakita dun sa lupa. Yang tanong, kung totoong aswang ba yung kumuha doon? Sa tingin ko talaga Kuya Roland, aswang nga talaga yung kumuha doon sa bata. Ilangan naman pong mapagis na hayop. Pagsasanhi ng ingay yung mga yun. Kung may aswang, bakit walang nakakita, Aber? Wala po kasi sa ngayon pero darating ang araw na may makakakita din dyan. Saktong dumaan si Annalisa at agad siyang pinagkaguluhan ng mga lalaki. Mayroong tuwalya ang babae para matakpan ang buhok at mukha nito. Hindi inaasahan, nahulog ang tuwalya na yon sa lupa nang hilahin ng isa sa mga lalaki. Nakita ko na may malaking sugat si Annalisa sa braso. Parang kalmot ng malalaking kuko. Doon lumakas ang kutob ko na baka si Annalisa ang aswang. Mga kabaryo! Tulungan niyo ako! Ang alaga kong baboy, tatagpuan na lang na patay sa likod ng kulungan nila! Diyos ko po! Gutay-gutay na ang kanyang katawan! Ano po? Namatayan kayo ng baboy? Oo, hindi ko nga alam kung paano nangyari. Basta narinig kong nag-iingay ang mga baboy kagabi. Abay, pinuntahan ko naman ang mga yon, pero normal naman sila. Kaya lang parang hindi mapakali. Ang ibig sabihin, nararamdaman nila na may masamang nilalang sa paligid. Naku, tama nga yung mga chismis. Totoo nga yata na may aswang. Abay, ilang beses na kasing may nakakita ng anino na lumilipad sa ere. Roland, gumawa ka naman ng paraan para patuloy na maging payapa yung baryo pakiusap. Kapag ako ang mag-isang gagawa ng paraan para sa katahimikan, para malabo naman po yun. Kailangan natin magtulungan para makita ang aswang na yan. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin, ha? Na ang aswang talaga ay si Aling Carlota? Malakas din talaga ang kutob ko na totoong aswang ang matandang yun eh. Pruweba na lang talaga yung kulang. Ay naku, basta hindi ako maniniwala sa mga chismis na yan. Dapat may makakita na aswang nga talaga si Aling Carlota. Pinananahimik yung matanda, gagawan niyo kagad ng kwento. Habang nag-uusap kaming lahat tungkol sa aswang, hindi maalis ang mga mata ni Annalisa sa amin. Nababasa ko sa kanyang mga mata ang takot. Hindi niya pinapansin ang mga lalaking nakapalibot sa kanya, kundi mas nakikinig pa siya sa usapan namin. Sumapit ang gabi, nagpapahinga na ako habang nag-iisip kung paano mahuhuli ang aswang. Dumating bigla si Kenzo sa bahay. Kumuha siya ng itak at niyaya niya akong lumabas. Kuya, may nakita kaming kanina na lumilipad sa ere. Maliwanag ang buwan kaya maaninag namin ang putol na katawan nung lumilipad. Ano?
Opo, kaya halina po kayo. Yun na nga yata yung aswang na sinasabi nilang nambibiktima eh. Mukhang aswang na manananggal ang nilalang na yun. O isa, pupunta na tayo doon. Bilis! Inakala nga namin na ibon lang na malaki. Pero parang merong damit ang nilalang eh. Yun ang tingnan namin ng kasama ko. Doon namin napagtanto. Naputol pala ang kanyang katawan. Naku po, nakatakas sa tayong nilalang na yun. Bigla na lang siyang nawala. Kailangan natin mahuli ang nilalang na yun at papatay. Tara na! Hanapin natin siya sa kagubatan! Opo! Mga kasama, punta na tayo sa kagubatan, bilis! Dali na, Kenzo. Tutulong tayo sa paghanap sa aswang. Kinilala kong lahat ng mga taong nasa paligid. Marami kami at halos lahat ng taga-baryo ay naroon. Kasama na rin ang mga matatanda. Isa lang ang napansin ko na wala. Si Annalisa. Teka kuya, ba't parang may hinahanap ka sa mga tao? Wala. Meron lang kasi akong gusto makita eh. Pero baka hindi yata sa nakasama ngayong gabi. Baka naman natatakot lang na lumabas. Sa dami ba naman natin? Matatablang ka kaya na matakot? Nakuya mo na yun. Mag-ingat ka sa paghanap ng nilalang dito sa kagubatan, ha? Naku, kayo po mag-ingat kuya. Hindi naman ako natatakot sa mga nilalang na yun eh. Alam ko naman yun. Kaya ka nga kinilalang siga dito sa baryo eh. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na ang tinutukoy ko ay si Annalisa. Ayoko munang sabihin sa kanya na may kutob akong andalaga ang aswang. Inikot namin ang buong kagubatan ngunit hindi namin nahanap ang nilalang. Nagdesisyon na lang kaming umalis doon at umuwi. Kenzo, kita lang tayo bukas ha. Punta tayo doon sa bahay ni Annalisa. Gusto ko nga sana pumunta dun kaya lang. Ayaw naman tayong papasukin. Ay, naku kayo talaga. Puro na lang si Annalisa pinag-uusapan ninyo eh. Wala nga naman pong sino pag-uusapan namin. Yung aswang. Basta ako, naniniwala ako na si Aling Carlota yung aswang. Hindi ba wala din siya dito para tumulong sa paghahanap? Ay, naku, ewan ko talaga sa inyo. Kung sino ang aswang na yan, wag lang siya magpapahuli talaga sa akin. Grabe, tapang naman talaga ng kuya ko. Oo naman, no? Kaya ikaw, mag-ingat ka sa pagbibigay ng tiwala, ha? Baka naman kung sino pang inakala mong halos hindi makagawa ng mali. Sino pala talaga ang aswang? Ano ba? Marunong akong kumilatas ng tao, kuya. Ako pa ba? Dahil ayokong isipin ni Kenzo na kontra ako sa pagmamahal niya sa dalaga, tumango na lang ako sa kanya. Lumipas pa ang mga araw, mas lumala pa ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa aswang. Napatunayan na nga ng manananggal ang naghahasik ng lagim sa aming baryo. Marami ang patunay at nagsasabing nakita na nga nila ito. Palihim ako nagsisiyasat kay Annalisa at natuklasan ko na tuwing may nangyayaring krimen, palagi siyang wala. Isang gabi, may buntis na sinalakay ang manananggal. Wala pa rin si Annalisa, kaya doon ko sinabi kay Kenzo ang kutob ko sa babae. Stoy, Kenzo! Halika nga dito! Bakit kuya? Kailangan natin bumalik doon at magbantay. Baka naman kasi bumalik yung aso na manananggal. Ano kasi? Ba't kaya sa tuwing may nangyayaring krimen, palaging wala si Annalisa? Hindi kaya siya yung manananggal? Kuya, ano ba? Bibiro po ba kayo? Kung manananggal si Annalisa, paano yung mangyayari? Yung ganda-ganda niya, tsaka ang sex. Ano ba? Hindi naman kasi basya ng anyo para matukoy na isang asong tao. Basta maniwala ka na lang kasi sa akin. Malakas talaga yung kutob ko na asong yung babaeng yun eh. Ba kuya, huwag ka nga mag-imbento ng kwento. Mahirap dyan, baka may makarinig sa'yo eh. Tapos i-judge sila yung pagkatao ng babaeng mahal ko. Kaya talaga. Bakit? Hindi ka ba talaga nagtataka ha? Bakit kapag may ganitong pangyayari, hindi ba lang siya nagsisiyasat? Ano? Bakit hindi siya nagtatanong o di kaya? Hindi ba siya nababahala para sa sarili niya? Wala siyang balak lumabas sa bahay niya, kuya.
Kailangan naman ng kaladkarin ko sa papunta dito. Kuya Roland! Kenzo! Kailangan na buhatin ng katawan ng buntis para madala sa pulinarya! Uy, tara na kuya. Tumulong na tayo doon. At saka pakiusap lang po ha. Huwag niyo na po sabihin sa iba kung ano yung kutob niyo. Sa'yo ko lang naman sinabi yun. Tumulong kami sa pagbuhat ng bangkay na wakwak ang tiyan at dibdib. Halos manlumong pamilya ng namatay na babae dahil sa nangyari. Punong-puno sila ng galit sa aswang. Nang maihatid na namin sa punerarya ang bangkay, naguunahan na kaming makauwi. Nauna na rin si Dindo at Kenzo sa akin. Nakasabay kong umuwi si Mang Heran. Kuya Roland, napapansin mo ba yung babaeng si Annalisa? Parang mailap sa tao kapag gabi ano. Sa araw lumalabas naman siya. Pero sa gabi parang hindi na. May takot yata siya sa dilim o di kaya may iba pa siyang dahilan. Hindi ko nga rin po alam eh. Nagtataka na nga rin po ako sa kinikilos ng babaeng yun. Pinag-aalala ako para sa kapatid ko na baka may masamang mangyari sa kanya. Dahil nakikipaglapit siya sa babaeng yun eh. Ay, hati-hati lang to ha. Kagabi kasi, kinain na naman ng aswang ang natitira kong alagang baboy eh. Kabilugan ng buwan kagabi. At saksi ako kung paano kumain ang manananggal ng hilaw na karne. Oh, bakit hindi kayo nagtawag ng tulong? Para sana mahuli na natin kung sino siya. Mabubulhabog kasi ang pagkain niya kapag nagtawag pa ako. Tsaka ito pa ha. Sinundan ko nga kagabi ang manananggal. Abay maniwala ko sa hindi. Doon siya tumigil sa bakura ni Annalisa. Kung ganon, ano pong iniisip ninyo? Kako baka mali ang pinaghihinala ang aswang. Baka si Annalisa ang aswang at hindi yung si Aling Carlota. Doon ko napagtanto na hindi lang pala akong nakakaramdam kundi meron pa. Pinili kong wag dumagdag sa usapan para tumigil na sa pagsasalita si Mang Heran. Gusto kong respetuhin ang nararamdaman ng kapatid ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya ng gabing yon, nagkahiwalay na kami ni Mang Heran. Pauwi na ako sa bahay nang biglang naramdaman kong may malaking ibon na lumipad sa itaas ng ulo ko. Naisip ko na yayain si Kenzo para sundan ang nilalang. Sumama ka sa akin. Sundan natin ang nilalang na yon para malaman kung saan siya umuwi. Teka, kailangan natin magpaalam sa iba. Nabawag na. Tsaka na natin ipaalam kapag may natuklasan na tayo kung sino siya. Dalian mo! Sa tingin ko doon siya pumunta sa kagubatan eh. Sige. Magdala ka ng asin ha. At bawang para may pangontra tayo. Oo. Magbabalot lang ho ako. Sandali lang. Ano ba, tama na yan. Halika na! Hanapin na natin siya sa kagubatan. Magdala ka rin ng mga patalim dyan, ha? Nakipagtulungan nga siya sa akin mahanap ang aswang na manananggal. Nakita namin siya sa kagubatan at may bitbit na puso. Hindi ko alam kung mula ba yun sa tao o hayop. Kuya, magmamasdan lang ba natin ang aswang na yan? Oo. Magmamasid lang tayo kahit saglit. Ayun! Tinapon niya yung puso ng hawak niya. Baka naman busog na siya. Ayun na! Naghahanda na siya lumipad. Kumalma ka nga muna sandali. Hindi niya pwedeng maramdaman na may nakakakita sa kanya. Ano gagawin natin, kuya? Susundan lang talaga natin siya tapos wala lang. Ganun na nga. Sinundan namin ang manananggal at tama nga si Mang Heran. Ang manananggal ay tumigil sa bakuran ni Annalisa. Nagulat din si Kenzo nang makita niya yon. Halos hindi siya makapaniwala. Lumapit pa kami sa bakuran. Mayroon itong mataas na pader, kaya kailangan naming umikot para makapasok. Alam na ni Kenzo ang pasikot-sikot sa bahay ni Annalisa, kaya tagumpay kaming nakapasok hanggang sa nakita namin si Annalisa. Bumalik siya sa kanyang kalahating katawan na naiwan sa malaking puno ng mangga. Teka, hindi ito maaari. Sinadya ko talagang isama ka
para mapatunayan sa iyong kutob ko. Si Mangheran, nakita rin niya ang manananggal na dito sa bakuran ni Annalisa tumitigil. Walang iya, kailangan ko siya makausap. Ano ba, papatayin ka niya kapag ginawa mo yan eh? Kuya, hindi niya naman ako papatayin. Ang sabi niya sa akin, mahal niya ako eh. At ano, maniniwala ka na masaligtig na pagmamahal na yan, ha? E baka sa susunod na araw, gawin ka niyang pagkain! Yun ang gusto mong gawin ko? Papatayin ko siya, ganun ba? Oy, bakit hindi, ha? Perwisyo ang babaeng niya sa baryo natin! Alam mo ba yun? Marami na siyang pinatay at kinakain. Mapataw at hayop, wala siyang sinasanto! Hindi ko napigilan si Kenzo at pilit na kumatok sa bahay ng dalaga. Napakuyom na lang ako sa sobrang inis sa kapatid ko pero hindi ko siya pinabayaan. Annalisa! Kasi ka ba? Si Kenzo to! Kenzo? Teka, bakit ka nandito? Gabing-gabi na. Ay, wala. Napasya lang ako. Teka, bakit namumula yung mga mata mo? Umiiyak ka ba? Wala to. Ano, papasok ka ba? Hindi na kami papasok. Ano ba, kailangan na natin umalis dito, Kenzo. Hindi ligtas sa babaeng yan eh! Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo, magpasalamat ka na lang at mahal ka ng kapatid ko. Dahil kung hindi, sinunog na kita kanina pa! Pwede po ba sa loob na lang tayo mag-usap? Kahit saglit lang po. Kuya, pagbigyan na natin siya magpaliwanag. Papasukin mo ko, Annalisa. Handa ako makinig sa'yo. Masasabi kong baliw nga sa pag-ibig ang kapatid ko. Sinundan ko rin siyang makapasok sa loob ng bahay ng dalaga. Hinanda ko ang asin at bawang na dala namin kanina. Inilapag ko yon sa lamesa kung saan nakaupo si Annalisa. Ilayo mo yan! Ilayo mo yan sa akin! Oo, kuya. Ba't mo naman nilapag sa lamesa? Sorry talaga, Annalisa, ha? Oh, anong ipapaliwanag mo, ha? At iniisip mo ba na makukumbinsi mo ako, ha? Kung ang kapatid ko mauuto mo, ako naman hindi. Alam mo na magsalot ka sa banyong ito, hindi ba? Bakit ka ba lumipat dito, ha? Para pumatay? Hindi ko naman po sinasadyang gawin ang mga bagay na yun eh. Wala lang po talaga akong magawa. Wala kang magawa para pigilan ang sarili mo kahit ang totoo. Sabi kang kumain ng karne na hilaw tuwing sasapit ang dilim. May mga bagay akong nagagawa na hindi ko sinasadya. Natatakot din po ako mahuli ng mga tao. Kaya din po ako nag-iingat. Ayoko maging ganito. Pero hindi ko po alam kung paano mawawala sa akin ang bagay na to. Eddie, ikaw pala ang sulang manananggal? Hindi bale. Hindi ko nalang sasabihin sa iba. Mukhang nagsasabi ka naman ng totoo na hindi mo sinasadya ang lahat eh. Ano ka ba naman, naniniwala ka sa alimaw na yan? Ay babae, kayong alam ko ng pagkatao mo. Mag-ingat ka sa akin, ha? Kapag nahuli pa kita sa susunod na gabi, lintik lang ang walang ganti. Hindi ko po gustong maging masama. Wala lang po talaga akong magawa para malabanan ang nangyayari sa akin. Tigilan mo na nga yung pangutos sa kapatid ko! Ano ang plano mo sa kanya, ha? Ano? Ano ba, kuya naman eh? Ako ang pakinggan mo. Sa oras na hindi mo pa nilayo ng babaeng ito, ako mismo ang tatapos ang buhay niya. Mas mabuti na nga lang po kung patayin mo na rin naman ako eh. Kuya Roland, nakikiusap po ako sa inyo. Bilang kapatid po ninyo. Hindi ako natatakot kay Annalisa. Alam kong totoo sinasabi niya na hindi niya kagustuhan ang mga nangyayari. Ay nako, umuwi na lang tayo. Ngayon din! Hinila ko siya palabas sa bahay ng dalaga. At sumunod naman ito sa akin. Wala siyang balak na iwan doon si Annalisa. Nahihipnotismo yata ng kanyang kagandahan ng kapatid ko o di kaya'y nagayuma. Kaya siya naniniwala kay Annalisa. Ano ba naman kasi ginagawa mo, kuya, ha? Nakikita mo naman na umiiyak siya eh. Hindi niya gusto maging masama. Kung bakit siya nagkakaganyan, yun ang dapat nating alamin.
Hoy, Kenzo. Alam ko naman na mahal mo yung babae, kaya mo siya kinakampihan. Pero hindi ka ba nag-iisip, ha? Halimaw yung babaeng yun eh! Hindi siya halimaw. Patutunayan ko yan sa'yo na hindi siya halimaw. Sige, patunayan mo sa akin na hindi siya halimaw. Paano may papaliwanag ang nakita natin na may hawak sa puso? Ano? Paano may papaliwanag sa akin na nangyaring patayan ng mga alagang hayop at mga sanggol? Ano? Sige nga! Alam ko talaga na may ibang dahilan kung bakit nagkakaganon si Annalisa. Kenzo, tama na! Tigilan mo na yung babaeng yon! Ayoko mapahamak ka. Ayoko may mangyaring masama sa'yo dahil sa babaeng yon! Galit at nagdadabog siyang umalis dahil sa akin. Kinaumagahan, nagising akong wala si Kenzo sa kwarto niya. Ikinagulat ko pang walang laman ang kanyang aparador. Alam kong naglayas siya, kaya una kong hinanap si Dindo upang alamin kung alam niya ang kinaroroonan ng kapatid ko. Nadatnan ko naman si Dindo sa kainan ni Joanne. Dindo, alam mo ba kung saan nagpunta si Kenzo? Hindi po eh. Hindi pa kami nagkikita ngayong umaga. Ganun ba? Nag-away kasi kami kagabi. Tapos nang magising ako kanina, wala na siya sa kwarto niya. Wala rin ng kanyang mga damit. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Tsaka Kuya Roland, napapabalita na pala dito sa baryo kung sino po yung totoong aswang. May nakakita kay Annalisa kagabi na binibiktima yung kambing dun sa kanto. Oo, totoo yun, Roland. Diyos ko, sino ba naman na mag-aakala na sa ganda ng yun? Siya pala ang aswang na manananggal. Ay, Kahit gusto ko pa yung babaeng yun, handa akong patayin talaga siya dahil salot siya sa baryo natin. Baka naman po nawawala si Kenzo dahil umalis sila ni Annalisa. Ano? Opo. Yung sabi niya kasi, gagawin niya ang lahat para kay Annalisa eh. Itatanan niya rin yung babaeng yun na isa palang manananggal. Alam niyo ba na si Annalisa, hindi na lumalabas ngayon sa bahay niya? Totoo nga talaga na siya ang aswang. Gusto namin siyang kausapin na umalis pero nagmamatigas siya. marami ba kayong pumunta doon sa bahay niya? Oo, napakarami namin. Kasama pa nga namin si Kenzo eh. Si Kenzo lang yung pinapasok niya sa loob ng kanyang bahay. Nakalabas po ba si Kenzo? Kanina pa, nakauwi na nga siya eh. Mang Hernan, ano naman po yung sinabi ni Annalisa sa inyo? Pinagdiinan niyang hindi siya aswang. Kung wala sanang nakakita sa kanya, di paniniwalaan siya. Kaya lang kasi merong nakakita. At saka ilang beses ko na rin siya sinundan. At hindi ako pwede magkamali. Ang manananggal na yon ay si Annalisa talaga. Roland, ikaw ang tagapamayapa ng baryo na ito. Baka naman may maisipan kang paraan para mapaalis ang aswang na yon. Kailangan manumbalik ang katahimikan ng baryong ito. Pag-iisipan ko muna kung anong dapat kong gawin. Mayo ka na muna kayo ha. Gusto ko lang makausap si Kenzo. Dali-dali ako umuwi sa bahay at nadatnan ko doon ang kapatid kong may hawak na itak. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong hinila papasok ng bahay. Alam ko na pala kung bakit nagkaganon si Annalisa. Kuya, isinumpa siya ng matandang babaylan na aswang. Pinahirapan siya at ginawa siyang aswang. Teka, saan mo naman napulot yung kwento na yan ha? Maniniwala ka talaga sa kanya? Ay nako, lahat ng pinagsasabi niya, paniniwalaan mo talaga? Iupo! Kasi alam kong nagsasabi siya ng totoo. Kung tutuusin, ako yung dapat natin tulungan eh. Kaya siya isinumpa dahil minahal siya ng lalaking asawa ng anak na matandang babaeng babaylan. Ang may kagagawa ng sumpa ay yung nanay ng babae. Ginawa niyang lahat para umiwas pero para raw may bumubulong sa kanya, nandito siya tumira sa baryong to. Alam mo, ikaw na lang yung naniniwala talaga sa babaeng yun eh. Marami na ang may alam na aswang siya. Kaya hindi ka naligtas para lumapit pa sa kanya. Abay maaaring pati ikaw, sasaktan ng mga tao kapag kinampihan mo pa siya. Kuya, kailangan natin siyang tulungan na mahanap yung babaeng sumumpa sa kanya. Kailangan mawala yung sumpa kay Annalisa. Inuuto ka lang ng babaeng yon dahil alam niyang madadala ka niya. Gumising ka nga, Kenzo! Sinabi ni Dindo,
Handaan niyang patayin na babaeng yon dahil salot siya dito sa baryo. At bilang tagapamayapa, gagawin ko rin ang lahat kung ano yung kabubuti ng baryo. Ano? Papayag ka sa desisyon nila na patayin si Annalisa? Bakit ba hindi ako pakinggan mo, ha? Hindi nga siya masama eh. Inuutusan lang siya kaya siya pumapatay. Maya-maya pa, habang nag-uusap kami, maraming taong nagsidatingan sa bahay. Lahat sila'y nakikiusap na patayin ang babaeng manananggal na si Annalisa. Roland, desisyon mo na lang ang hinihintay namin. Patayin na natin yung masamang babae na yan! Oo nga po, Kuya Roland. Patayin na natin kasi si Annalisa. Huwag na natin hintayin na sumapit pa yung gabi dahil baka makatakas pa siya eh. Naku, buisit ka talaga, mataba ka eh. Bakit mo ipapapatay si Annalisa, ha? Wala kang karapatan na magdesisyon. Malibasa, binaset ka ng tao kaya ka nagkakaganyan. Ay sige, yung iyon na yung babaeng yun. Aswang kasi yun, kaya hindi ko na siya gusto. Subukan niyo lang talaga na galawin si Annalisa. Nako, Kenzo. Abay, huwag ka nang makisali kung ayaw mong madamay. Baka naman nakakalimutan ng lahat na mabuting tao ang kapatid mo kapag pinotektahan mo ang babaeng yon. Alam niyo din namang hindi ako natatakot sa inyo. Teka lang. Magsiuwi na muna kayo. Mamaya ko nalang sasabihin kung anong desisyon ko, ha? Sumunod naman ang mga tao at nagsialisan na sa bahay. Kinausap ko ulit si Kenzo. Bilang kapatid, gusto ko siyang protektahan. Ngunit gusto ko ring iligtas ang baryo laban sa aswang. Nasa gitna ako ng sitwasyon na hindi ko alam kung anong dapat kong piliin. Kapag po kasi, protektahan ko si Kenzo, kasama na ron ang aswang sa dapat kong protektahan. Ayaw ko magkaroon tayo ng samaan ng loob, kuya. Ipaglalaban ko si Annalisa sa mga tao. Alam ko na hindi siya masama eh. Kung maniniwala ka lang sana sa akin at kikilalanin mo siya, mapapatunayan mo na hindi talaga siya masamang nilalang. Ay nako. Ano ba't nasa posisyon ako bilang tagapamayapa kung hindi ko kayang ibigay ang gusto ng mga tao, ha? Kenzo, nauunawaan ko yung nararamdaman mo. Mahal mo si Annalisa, kaya ka nagkakaganyan. Pero hindi mo mali iisip ang baryo natin, ha? Aswang si Annalisa at alam ko yun, kuya. Dahil hindi naman ako bulag eh. Pero kaya nga siya nagkakaganon dahil isinumpa siya. Hindi niya gustong gumawa ng kasamaan. Paulit-ulit ko yung sasabihin sa'yo para lang matauhan kayo. Alam mo, ikaw ang dapat matauhan at hindi ako. Ang taong gusto mong ipaglaban ay isang halimaw at kalaban pa ng buong baryo. Kaya handa ko siyang ipaglaban sa lahat. Kahit kanino. Kahit pa sa'yo, kuya. Mariin niyang sinabi yun sa akin at umalis ng bahay. Alam ko kung saan siya patungo, kay Annalisa. Hindi ako papayag na madamay ang kapatid ko sa init ng ulo ng mga tao, kaya sinundan ko pa rin siya hanggang sa nakasalubong ko si Aling Carlota. Roland, napag-usapan pala ng mga taga-baryo na kapag raw pumagitna ang kapatid mo sa pagpatay nila kay Annalisa, ay baka raw mapilitan silang patayin na rin si Kenzo. Ano? Teka, hindi nila pwedeng gawin yun! Matagal nang hinahanap ng mga tao ang aswang na nambibiktima sa baryo. Sa tingin mo ba'y mapipigilan mong mga tao sa baryo kapag gumamit sila ng dahas at lakas para patayin ang babaeng yon? Madadamay lang si Kenzo. Kaya sabihin mo sa kanyang tumigil na siya sa kanyang kahibangan. Nauuto kasi ng babaeng yun ang kapatid ko eh. Pinapaniwala niya si Kenzo na kaya siya nagkakaganon dahil siya isang sumpa. Walang nagiging aswang sa sumpa, Roland. Ay, kamoy baka may balak siyang gamitin si Kenzo, kaya niya ito ginagawa. Tatingin ko nga po may punto po kayo. Ano kayang nangyayari sa dulo doon? Bakit nag-iingay ang mga tao? Teka, pupunta lang po ako doon. Kasi baka kasama na naman si Kenzo sa nanggugulo. Dali-dali akong lumapit sa mga maingay na tao.
Nakita ko si Kenzo nakahandusay sa lupa habang sinasaktan ng mga tambay. Ang mga nananakit sa kanya ay dati din naman niyang mga kakampi. Hoy! Ano ba? Tigilan niyo nga yung pampapabog sa kapatid ko, ha? Dino, hindi ba kaibigan mo si Kenzo? Eh bakit niyo siya sinasaktan, ha? Eh kasi ba naman, pinuntahan kami dito at sinabihan niya kami na pupugutan niya lang kami ng ulo kapag sumama kami sa pagsalakay kay Annalisa. Kami pa talagang tinakot niya? Ano ba, tigilan niyo na nga yan! Kenzo, halika na! Banta talaga kayo sa akin! Pagsisisihan ninyo na ginawa niyo sa akin ang bagay na to! Kung gusto mong ipagtanggol ang babaeng yun, eh di gawin mo! Basta kami talaga ang unang makakalaban mo! Hindi ako natatakot sa inyo! Kaya lang naman kayo matapang dahil marami kayo! Kung gusto niyo makipaglaban sa akin, dapat! Isa-isa lang! Uy, Kenzo, ano ba? Tama na nga sabi eh! Halika na! Umuwi na tayo, bilisan mo! Hinila ko siya paalis sa gitna ng kalsada. Sabog ang labi ng kapatid ko at nagkaroon siya ng mga pasa sa kanyang mata. Habang ginagamot ko ito, panay ang paninisi niya sa akin dahil hindi ko raw siya kinampihan. Kuya, mataas ang respeto sa inang mga yun eh. Labi ka naman! Hindi mo naman ako pinagtanggol sa kanila! Eh sinabi ko na kasi sa'yo na itigil mo na yung pagiging bayani mo! Abay hindi mo kayang protekta sa babaeng yun eh! Mapapahamak ka lang dahil sa kanya! Malay mo, baka ginagamit ka lang nun eh! Kapag ginalaw talaga nila si Annalisa, handa akong labanan sila hanggang kamatayan. Siraulo ka ba? Naririnig mo ba kung ano sinasabi mo, ha? Oo, alam ko kung ano sinasabi ko, kuya. Hindi masamang nilalang si Annalisa. Hindi ko nga rin maintindihan ko bakit hindi ka naniniwala sa akin eh. Eh kasi, nilaso ng babaeng yun ang utak mo, kaya mo yan masasabi. Hindi ka naman ganyang Kenzo eh. Ano ba yung pinakaya sa'yo ng babaeng yun para kampihan mo siya ng ganyan? Nakita mo na yung nangyari sa'yo. Eh nasa ng babaeng yun? Nandoon din ba siya para protektahan ka, ha? Natatakot si Annalisa sa mga tao. Mas pinipili niyang ikulong ang kanyang sarili sa bahay para lang makaiwas na lang siya. Ayaw niya kasi makapanakit eh. Kaya yun ang ginagawa niya. Mamayang gabi, kabilugan ng buwan. Sigurado ako nalalabas siya para mambiktima. Sigurado rin ako na aabangan siya ng mga tao para patayin. At kung sakaling magyari man yun, gagawin ko ang lahat para ipaglaban si Annalisa sa kanilang lahat. Napabuntong hininga na lang ako ng mga oras na yon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para mapabago ang buhay at desisyon ng kapatid ko. Sa mismong araw na yon ay dumating si Annalisa sa bahay. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating, kaya mabilis kong kinuha ang itak at hinanda para tagain siya. Nang dahil sa ginawa mong pang-utos sa kapatid ko, napahamak siya! Tignan mo ang nangyari sa kanya! Papating talaga kitang babae ka! Kuya, wag! Para mo nang awa! Huwag mo ako sasaktan! Hindi ako nandito para makipag-away! Alam ko kayong dalawang makakatulong sa akin! At bakit naman ako tutulong sa isang kagaya mo, ha? Isa ka mamamatay tao eh! Kriminal ka! Halimaw ka! Alam ko! Alam ko rin na kinamumuhian ako ng lahat! Nagmamakawa ako sa'yo, tulungan mo ako! Kailangan ko ring mahanap ang taong sumumpa sa akin para nakaganti! Alam mo, ayoko sirain ng tiwala sa akin ng mga tao kaya hindi ko gagawin yan! Bakit naman, kuya? Ang mga tao ba hindi masama? Wala bang tao na kriminal? Alam mo, hindi lahat ng halimaw ay dapat katakutan. Eh makinig ka lang kasi sa sasabihin ni Annalisa. At mauunawaan mo rin kung bakit gusto ko siya matulungan. Kumalma muna ako ng sandaling yon. Mabilis kong isinara at inilak ang pintuan. Nakaupo si Annalisa sa harapan ko habang nanginginig ang katawan niya sa takot. Hawak ko pa rin ang itak. Sige nga, gamitan mo ako ng mahiwaga mong salita. Para maniwala din ako sa'yo, gaya ni Kenzo. Sige! Hindi ko po niloloko si Kenzo.
Maniwala po kayo sa akin. Isa po akong normal na tao noon. Tahimik na namumuhay sa liblib ng baryo ng Nueva Ecija. Hanggang sa may dumating na isang lalaki. Ang akala ko, wala siyang asawa o nobya. Nanligaw siya sa akin. At napaibig ako sa kanya. Teka nga, anong koneksyon ng lalaki niya sa pagiging aswang mo, ha? Nagsasama na kami sa isang bubong. Tapos, may dumating na isang babae. Nagpakilala na. Asawa ng lalaking nobyo ko. Pero, hindi na sumama sa kanya si Jonathan. Ako ang kanyang pinili. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Jonathan. Nalaman ko na lang na kinukulam na pala siya ng babaylan. Teka, yung alam ko ang isang babaylan ay isang manggagamot, hindi ba? Tama po kayo. Ang mga babaylan ay mga manggagamot. Pero meron pong dalawang uri ng babaylan. Puti at itim. Ang puting babaylan ay siyang manggagamot para sa tao. At ang itim na babaylan naman ay kampo ng kadiliman. Teka, kung gano'n, tama ang sinasabi mo kay Kenzo na naging aswang ka dahil sa babaylan. Opo, matapos mong mamatay ni Jonathan, ako naman po yung kinulam nila. Lumapit ako sa albularyo pero huli na po ang lahat eh. Sinumpa na pala niya ako para maging aswang. Nang sa ganun, kamuhian po ako ng lahat. Kaya siya nandito. Dahil nandito ang babaylan na sumumpa sa kanya. Tinatawag din siya ng babaylan sa kanyang panaginip para mambiktima. Teka, parang wala akong kilalang babaylan sa lugar na ito, ha? Hindi ko rin po kasi kilala ang babaylan eh. Kung ito ba ay lalaki o babae. Basta ang alam ko lang po, matanda siya. Sasagot pa sana ako nang biglang may kumatok sa pintuan. Narinig kong mula sa labas ang boses ni Mang Hiran na tumatawag sa pangalan ko. Itinago naman ni Kenzo ang dalaga sa kanyang kwarto. Oh, Manghiran, ba't ka nandito? Para kamustahin si Kenzo. Nandito rin ako para malaban. Nandito na habang nagpunta si Annalisa. May nakakita raw kasi sa kanya na pumunta rito eh. Wala po siya rito. Hindi naman po siya dumating dito sa bahay Hoy, ikaw Kenzo. Itigil mo na yung kakakampi mo sa babaeng yun, ha? Mamayang gabi pala. Huwag kayong magugulat. Kapag makita namin ang mga nananggal, papatayin talaga namin siya. At ikaw naman, Roland. Siguraduhin mo na itali mo yung kapatid mo para hindi siya mapahama. Sige po. Kinausap ko na rin naman po siya. Baka naman tinatago niyo lang si Annalisa. Kailan pa ba ako nagsisinungaling sa iyo, Manghiran? Nagbibiro lang naman ako, Roland. Ikaw naman eh. Tinapik niya ako sa balikat sabay labas niya sa bahay. Sa pagkakataong yon, nagpaalam na si Annalisa sa amin na umalis. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumabas, ay may sinabi siya sa amin. Mamayang gabi, mas lalo nang babangis ang anyong ko. Mas lalo akong lalakas, kaya mag-iingat kayo sa akin ha. Hindi yan. Kilalanin mo lang ako, Annalisa. Kailanman, hindi ako magiging kaaway mo. Basta ako ngayon. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Kung ano man ang mangyayari mamayang gabi, yun na yun. Ang gusto ko lang pong marinig ay kung naniniwala po kayo sa mga sinasabi ko. Sa ngayon, kumbinsido naman ako pero meron pa rin akong pagdududa eh. Sumapit ang gabing pinakahihintay ng lahat. Umalis si Kenzo sa bahay para unahan ang mga taong hanapin si Annalisa. Nakaabang lang ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng baryo. Hindi rin naman kasi sila pwedeng pumasok sa bahay ni Annalisa. Sumama ako sa mga tao sa paghahanap sa katawan ni Annalisa. Mayroon pang umakyat sa pader ng kanyang bakuran, ngunit wala roon ang kalahating katawan ng babae. Hanggang sa pinasok namin ang niyogan, narinig kong sumigaw ng malakas si Dindo. Mga kasama! Dito! Dito ang kalahating katawan ng manananggal!
Oh, nandiyan na ba? Tara mga kasama, doon tayo sa bandang yon. Sinasabi ko na nga ba't dito niya tinatago ang kanyang kalahating katawan eh? Alam kasi niyang madalang napapasukin ng mga tao ang bahaging niyoga na ito. Matalino rin ang aswang na yun ah! Teka, kayo po ba nakaisip na puntahan ng niyoga na ito? Oo, nasisiguro ko na dito niya iniiwan ang kanyang kalahating katawan. Marami na kasi nakakaalam na madalas siyang iwan ang kalahating katawan niya sa bakuran ng bahay niya. At itinatago niya ito sa malaking puno ng mangga. Sa wakas, mapapatay na natin siya! Tumango naman ako sa kanya pero hindi ko maiwasang isipin na baka si Mang Hiran ang matandang babaylan na sumumpa kay Annalisa. Buong baryong sumama para masaksihan raw ang pagpatay sa aswang na manananggal. Pinuntahan namin ang kalahating katawan ni Annalisa. Tinabunan niya pa ito ng sanga ng kahoy na may maraming dahon. Matatapos na ngayong gabi ang aswang na yan! Teka, sandali! Ano naman binabalak ninyo na gawin sa kalahating katawan niya? Bakit kasi hindi na lang natin hintayin? Nabalikan niya ang kanyang katawan at huliin siya ng buo. At ano pa bang silbi? Para hintayin natin siya, Ber? Kung sisindihan na natin tong katawan niya, maaari na siyang mamatay kaagad. Bakit ba atat kang patayin ng manananggal? Hindi kaya maiba kang dahilan, ha, Hiran? Paano ba naman ako hindi magiging gatat? Alam mo bang nauubos siyang kainin ng alaga kong baboy, ha? Kung ako lang po, mas pabor ako. Nahulihin po natin siya ng buhay. Roland, mukhang hindi mo na yata kayang panindigan ang pangako mo na gagawin mong lahat para sa kapayapaan ng baryo. Nakikiisa ka na ata sa kapatid mong tulungan ng aswang. Kaya nga po, Kuya Roland, wala si Kenzo. Kaya sigurado ako na alam niya kung nasa ng kalahating katawan ni Annalisa na nabibiktima. Pero ang hindi niya alam, natagpuan naman natin ang kalahating katawan na iniwan niya. Nang mga sandaling yon, nakita kong kumuha ng posporo si Mang Hiran. Naghanap siya ng tuyong dahon para masindihan ang kalahating katawan ni Annalisa. Mang Hiran! Huwag na po muna! Huwag na huwag mo akong pipigilan, Roland. Simula bukas, magsasagawa kami ng panibagong meeting. Papalitan ka na namin! Hindi na kami papayag na ikaw pa ang manatiling tagapamayapa sa baryo. Maski kapatid mo, hindi mo sinasaway sa ginagawa niya. Kinukonsenti mo ba? Hindi ko po kinukonsenti ang kapatid ko. Alam niyo naman po yun. Umalis ka na dyan, Roland! Susunugin na namin ang kalahating katawan ni Annalisa! Hindi po ako papayag na magpapadalos-dalos kayo ng desisyon. Hindi din niya susunugin ang katawan niya. May karapatang mapuhay si Annalisa sa pangalawang pagkakataon. Ang gusto ko lang naman ay makitang magsisi ang aswang at iwanan niya ang baryo. Magsisi? Kung ikaw ang namatayan ng sanggol kagaya na nangyari sa iba, mapapatawad mo ba ang aswang na gumawa nun? Palibasa, hindi ikaw ang nawalan. Kaya ganyan ka na lang kung makapagsalita. Kuya Roland naman kasi huwag na po kayong makialam. Umalis na po kayo. Kung ayaw niyo pagtulungan namin kayong mapaalis. Nagtitipo ng lahat ng mga kalalakihan at lumapit sa akin. Ayoko rin naman mapahamak kaya umalis na lang ako doon palayo sa kalahating katawan ng manananggal. Sinindihan na ni Dindo ang posporo at inilapagan to yung dahon sa itaas ng kalahating katawan ng manananggal. Nang akma niya itong sindihan, mayroong sumipa sa kanya. Tumalsik si Dindo palayo dahil sa malakas na pagkakasipa. Hindi ako papayag na susunugin niyo ang katawan ni Annalisa! Hindi siya ang tunay na masama! Isa siyang kakampi at nanghihingi rin siya ng tulong! Kenzo! Ano ba naman yan? Huwag ka makipaglaban sa kanila! Nakita mo naman ang dami-dami nila eh! Hindi ako duwag, kuya. Lalabanan ko sila hanggat humihinga ba ako! Walang hiya ka! Ano ba ginihintay niya? Bigyan niyo ng leksyon ng Kenzo na yan para tumigil na siya sa kaibangan niya! Tama! Sugurin at bugbugin si Kenzo! Teka, wag naman pong ganon! Kapatid ko po siya! Para niyo nang awa! Hindi kita mapapatawa sa ginawa mo sa akin, Kenzo!
Kumanda ka sa akin! Hindi rin ako natatakot sa iyo, tama! Kahit lahat pa kayo'y sabay-sabay na makipaglaban sa akin, lalabanan ko kayo hanggang kamatayan! Oh, ganun pala ah! Naghanda ang mga kalalakihan para sugurin si Kenzo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Hindi gaya ni Kenzo na nag-aral ng martial arts noong bata pa. Dala-dala niya pa rin hanggang ngayon ang kanyang kaalaman sa pagkakarate. Ano yung sasaktan ng kapatid ko? Hindi ka talagang lalaki ka! Kahit buhay mo pa ang kapalit, itataya mo talaga para sa babaeng yan! Yan ang bagay sa ito ba? Wala na akong pakialam kung may pinagsamahan tayo! Dahil traitor ka! Ang usapan natin, kahit anong mangyari, hindi mo sasaktan si Annalisa! Pero ikaw pang nanguna ngayon! Aray ko! Lintik ka! Tinuktok mo yung bibig ko! Oo! Subukan mo pang lumaban ulit dahil sisiguraduhin ko na babagsak ka lang dyan sa kinatatayon mo! Kenzo, tama na! Marami na silang nangihina dahil sa ginawa mo eh! Baka may mapatay ka sa kanila! Wala akong balak na patayin sila. Binigyan ko lang sila ng leksyon para malaman nila kung kanino sila dapat na sumunod. Pumulot ako ng malaking bato para ihanda kung sakaling mayroong sasalakay sa akin. Nakita kong pinagtutumpukan nila si Kenzo pero ni isa walang nagtagumpay na makatama ng suntok sa kapatid ko. Isa ka ba? Halika dito! At nang mapagulong kita sa lupa! Kalan! Ang kapatid mo! Papatayin niya ako! Magtawag kayo ng tanod at namabugbog ng malala si Kenzo. Aba, hindi ko naman po hayaang na gawin niyo yun sa kapatid ko, Joan! At ano ang gusto mo mangyari, ha? Na mapatumba ni Kenzo ang lahat ng mga kalalakihan? Tingnan mo nga! Lahat sila'y nakahandusay na sa lupa dahil sa ginawa ng kapatid mo! Tayo bilang tao, hindi tayo pwede magpatayin dahil lang sa aswang na yan! Alam niyo naman pagtatawanan nila tayo! Sige ba? Sino bang gusto sumugod, ha? Nakita niyo ba ito nila kung papalo? Ipapalo ko to sa inyo hanggang sa malumpo kayo! Ano? Teka, titingin ka na lang ba siya, Nolan, ha? Wala ka bang gagawin? Wala ka talagang kwentang tagapamayapa! Nahati ang loob ko kung ano ang aking gagawin. Dapat ko bang protektahan ang kapatid ko at ang manananggal sa mga tao? O di kaya'y makipagtulungang mahuli at magapo si Kenzo para masunog ang kalahating katawan ng aswang. Hanggang sa lumapit si Dindo sa akin. Hinampas ako ng bato sa muka. Sobrang sakit nun. Natumba pa ako sa lupa dahil sa lakas ng pagkakahampas niya. Sa sobrang inis ko, sinipa ako siya at sinakal. At doon na nga mas lalong lumala pa ang gulo. Buo na ang loob ko kung sino ang dapat kong protektahan. Buisit ka talaga! Pati ako dinamay mo pa, ha? Pwes, eto sa'yo! Tukoy, Roland! Paano nga mo na? Bitawan mo ako! Roland, huwag ka magkikisali! Sige, ayan na! Pagtulungan niyo na sila magkapatid! Sakalin niyo pati si Roland! Hoy! Bitawan mo, kuya ko, tanda! Nakawala ako sa sakal ni Mang Hira nang sipain siya ni Kenzo. Doon na ako tumayo at lumapit sa kapatid ko na nakatayo lang sa tabi ng kalahating katawan ng manananggal. Ito ba naman kasi hindi ka na dapat kasi nakasali? Alam mo naman na wala kang kalaban-laban! Eh, anong gusto mo? Titingin na lang ako na sinasaktan kanila, ha? Totoo nga na magaling ka makipaglaban. Pero tignan mo nga yung itsura mo! Marami ka na rin basa, oh! Papanindigan ko talaga ang desisyon ko na ipagtatanggol ko si Annalisa. Oo na, tutulungan na kita. Nasa ba kasi ang babaeng yun? Eh bakit hindi mo siya bumabalik sa katawan niya? Nakapag-usap na kami. Hinahanap niya ang matandang sumumpa sa kanya. Abe, saan naman niya hanapin? Tignan mo nga naman, oh! Lahat na sila may hawak na lighter at posporo. Eh kapag matagal pa siya bago babalik, eh baka nga tuluyan ang masunog ng mga tao ang kanyang kalahating katawan. Eh basta protektahan na lang natin ang katawan niya. Darating din naman siya maya-maya eh. Muling sumugod ang mga tao sa amin at nakipagsuntukan. Pakiramdam ko, nabugbog talaga ako ng sobra dahil sa dami nila. Si Kenzo, laban lang ng laban,
kahit gaano karami ang sumasalakay. Hanggang sa may narinig kaming pagaspas ng pakpak na paparating. Lahat ay napatigil at tumingala. Bumalik na si Annalisa. Umalis kayo sa kalahating katawan ko! Dahil kung hindi, papatayin ko kayong lahat! Bumalik na siya! Tumayin na tayo sa katawan niya, Kenzo! Nakilala niya tayo! Alam niya kakampi niya ako, kaya hindi niya ako sasaktan. Ayan ang manananggal! Patayin na natin siya! Lumayo kayo! Sinalakay ni Annalisa ang mga tao. Naunahan naman sila ng takot kaya umatras ang lahat. Kami na lang ni Kenzo ang natira sa tabi ng kalahating katawan niya. Unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang katawan hanggang sa nabuo na muli siya. Maraming salamat sa pagprotekta niyo sa katawan ko, ah. Teka, nahanap mo na ba yung matandang sinasabi mo, ha? Hindi ligtas kung dito na mag-usap. Baka paparating na yung mga tanod na may baril. Maubos tayong tatlo dito. Umalis na po muna tayo rito. Sumama kayo sa akin sa bahay. Sigurado ako na hindi sila makakapasok doon. Annalisa! Pagpapayaran mo ang ginawa mo sa Mario! Tumakbo na kami paalis doon sa kagubatan. Naririnig namin ang mga ingay ng iba pang mga tao na paparating, kaya nagtago na muna kami. Alam kong mula na sila sa kabilang baryo at gustong tumulong sa pagpuksa sa manananggal. Nakarating kami sa bahay ni Annalisa at doon niya sinabi na kilala na niya ang matandang babae na sumumpa sa kanya. Pinasok ko ang kubo ni Aling Carlota. Doon ko nakita ang kanyang mga gamit na pangkulang at ang pagiging babaylan niya. Hindi nga ako nagkamali na siya ang gumawa ng sumpa sa akin. Si Aling Carlota? Pero nandun din siya kanina habang pinag-uusapan ng lahat na susunugin ang katawan mo. Maaring nandun siya para hindi siya paghinilaang ng mga tao. Ang totoo niyan, hindi ako ang kumakain. Ang bawat nabibiktima ko, iniiwan ko lang ang mga karne sa gilid ng sagingan. Pero paano mo naman naiisip na si Aling Carlota nga talaga yung sumumpa sa'yo? Dahil nakita ko dun sa kulay puting belo na palagi niyang suot sa tuwing kinukuha niya sa akin ang mga karne. Hindi ko pwedeng labanan ang sumpa niya sa akin dahil malakas siya. Kapag sinubukan ko magbingi-bingihan sa kanya mga bulong, parang mabibingi ako. Napansin ko rin pala kanina. Simula nung magkagulo na, nawala na lang bigla si Aling Carlota doon eh. Gusto niyang mamatay ako dahil alam niyang may naniwala sa akin. Ayaw niyang lumabas sa kanya ang tunay na pagkatao. Inaabangan niya akong mamatay. Hindi kung ganon. Ginagamit ka niya para magawa ang plano niya. Ganun ba yun? Ganun na nga po. Kailangan niyo akong tulungan na mahanap ang matandang yun at mapatay. Sige, handa akong tumulong sa iyo, Annalisa. Wala na akong magagawa. Kalaban na rin ng tingin sa atin ng mga tao. Sige na. Tutulong na rin ako sa inyo. Malakas ang aswang na babaylan. Kaya kailangan po ninyong magdala ng sandata at pangontra laban sa kanya. Nang gabing yon, bumalik si Kenzo sa bahay para kunin ang lagaraw ni tatay dati. Luma na yon ngunit sobrang talas pa rin. Nakabalik naman siya sa bahay ni Annalisa ng ligtas. Doon na kami gumawa ng hakbang para hulihin ang aswang na babaylan. Yun na bang uri ng aswang ang matandang yun, Annalisa? Isa siyang aswang na mandurugo. Mapanganib. Malakas at delikadong kaaway. Ito na paling lagaraw, kuya. May dala rin ako ditong manunggal para yan pa sa aswang na yun. Hindi ko na lang muna ipapakita sa ngayon dahil baka hindi magustuhan ni Annalisa eh. Nako, wala namang problema sa akin na manunggal. Basta, huwag lang tatama sa balat ko. Osa, hanapin na natin ang matandang babae. Ngayong gabi, tatapusin natin ang paggagamit niya sa iyo, Annalisa, para sa kanyang kasamaan na binabalak. Naging klaro na ang lahat sa akin kung bakit naging aswang si Annalisa. Ginawa ang sumpa para sirain ang dalaga at masira ang baryo. Ngunit, ang totoong masama ay ang matandang gumawa ng sumpa. Hindi ko naman aakalaing ang matandang nakakaawa at palaging gutom ang siyang salarin sa lahat. Tinahak namin ang daan papunta sa bahay ni Aling Carlota.
Ngunit nang makarating kami doon, wala na siya. Wala na rin ang kanyang mga gamit. Teka, mukhang nakatakas na nga yung matandang yun ah. Hindi siya pwedeng lumayo. Kailangan natin siyang mahanap. Maaamoy ko ang dinaanan niya, kaya sumunod kayo sa akin. Sige, ikaw na muna. Dito. Dito siya dumaan. Sa likod ng kanyang bahay. Teka, papunta sa kabilang bahay ng daan na ito. Naku, kailangan nating maaputan siya bago pa siya makatakas. Mabilis na kaming nakasunod sa likuran ni Annalisa habang inaamoy niya ang bawat paligid. Ngunit hindi namin inaasahan nang nakasalubong namin si Mang Heran at Dindo. Dalawa lamang sila. Teka sandali. Bakit hindi ka lumipad na parang aswang para makatakas ka, ha? Hindi po siya tatakas, Mang Heran. Ibang aswang nga tayo nakita nyo kanina. Hindi! Mukhang may iba pang aswang dito bukod kay Annalisa. May isang aswang kami nakita na lumilipad sa ayan eh. Maniwala po kayo. Hindi si Annalisa ang dapat katakutan ng lahat, kundi si Aling Carlota. Pero paano namang nangyari yon, ha? Mahaba pong istorya. Yung gusto lang po sana namin, tulungan ninyo kaming mahanap ang tunay na masamang aswang. Tsaka na natin sigilin si Annalisa kapag nahulit na pati na natin ang aswang na gumagamit sa kanya. Diyos ko naman po, ang dami naman po ang aswang sa banyo na to. Parang naisip ko na kung sinong kakampi ni Aling Carlota. Hindi kaya si Joan. Bigla kasi silang nawala to sa kagubatan nang umalis ang aswang na manananggal. Nung umalis kayo kanina, nawala na lang siya na parang pula. Malalaman rin natin yan mamaya kapag nahuli na natin sila. Nag-aalangan silang pareho at hindi ko inaasahang sasama sila sa amin sa paghahanap sa matandang babae. Narating namin ang abandonadong daan papunta sa kabilang bayan. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig naming lahat. Sandaling napatigil si Annalisa sa gitna ng kakahuyan. Nararamdaman ko na nandito lang sila. Hindi pa sila nakakalayo. Nagtatago lang sila sa matataas na damo. Kaya mag-iingat kayo ha. Nagdaganda na akong harapin sila. Makinig kayo. May kaluskos ako naririnig. Mukhang nasa likuran mo lang ang kaluskos dito. Ano? Teka, matignan ko. Hindi na naituloy ni Dindong kanyang sasabihin nang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran ang isang nilalang. May malalaking pakpak na parang ibon. Matutuli sa mga kuko at namumula ang mga mata. Naglalaway rin siyang nakatingin sa lalaki. Bigla nitong sinalakay si Dindo at hinagis sa lupa. Nagpagulong-gulong ang lalaki sa lupa at natigil lang ito nang nabangga sa puno ang kanyang katawan. Hindi kami tumakas. Sinadya ko na dalhin kayo sa lugar na ito para walang makakatakas sa inyo. Sino ka mga aswang ka, ha? Siya! Siya si Aling Carlota! Ang babaeng aswang na sumumpa sa akin! Ngayon, anong pakiramdam na gusto kong patayin ng mga tao, Annalisa? Lahat sila ay kinamumuhian ka. Kung lahat, kinamumuhian siya. Ako naman hindi. Alam ko na noon pa lang na nagsasabi siya ng totoo. Iba ka rin talagang matanda ka, no? Ang galing mong magpanggap. Nagmukha ka pang kawawa at halos hindi makakain. Ayun pala preskang karni ang dinideliver sa'yo ni Annalisa? Ano? Namatay ang aswang ko dahil sa kanya. Kung hindi niya inagaw ang asawa ng anak ko, baka buhay pa siya ngayon. At bilang kapayaran sa ginawa niyang mga agaw, pinasumpa siya para maging aswang na manananggal. Hindi ko siya inagaw! Hindi ko lang talaga alam na may asawa na siya! Nagsinungaling din siya sa akin! Tsaka anong sinasabi mong pinasumpa? Hindi ba ikaw talaga ang sumumpa sa akin? Ikaw si Aling Carlota! Huli ng lahat, Annalisa. Ngayong gabi, matatapos na ang sumpa at pagiging alipin mo sa akin dahil papatayin kita! Ikaw ngayon ang papatay namin! Mapapatay niyo lang ako kapag kaya niyo nang tumbasan ang lakas ko. Joan! Joan, ikaw ba yan?
Lintik kang babae ka! Oo, at ako mismo kumain sa mga baboy mo. Sa totoo lang, hindi ko gustong lasa ng karne ng mga baboy na alaga mo. Kasing panghimo sila. Palibasa, hindi mo sila pinaliliguan. Ginagaya mo sa'yo. Ay! Ikaw na pangit na parang sino ka kung magsalita ka ng ganyan! Hindi na ako makapaghintay na makita kayong mamatay! Dalag! Dalag! Mag-iingat kayong lahat sa kanya. Mapanganib siyang aswang. Lalabanan kita! At gagamitin ko ang pagiging aswang ko! Pero hindi ako magpapalit anyo bilang isang manananggal! Aling Carlota! Ikaw! Oo, hindi ako isang aswang. Kagaya ni Annalisa, ginamit lang rin ako ni Joanne. Siya talaga ang kumakain ng karne ng mga pinapatay ni Annalisa. Ako nga ang sumumpa kay Annalisa dahil sa utos ng babaeng halimaw na yan. Pinangako niya sa akin na bubuhayin niyang anak ko kapag susunod ako sa kanya. Ngayon, nasumumpa ako ng isang tao para gawing aswang. Hindi na ako babalik sa pagiging babaylan. Kung ganun, parehas lang din pala tayong pinakinabangan ng halimaw na to. Ang akala ko talaga, ikaw ang aswang na babaylan na sumumpa sa akin eh. Ako nga ang babaylan na sumumpa sa iyo, pero hindi ako aswang. Dinala niya ako dito para patayin dahil alam niyang susunod kayo. Ang akala namin ay sigurado na kaming aswang din si Aling Carlota. Pero isang malaking pagkakamali. Hindi pala siya ang aswang, kundi pinakinabangan at ginamit din. Naawa pa ako sa matanda nang makita ko ang sugat nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngayong nagtitipon na kayong lahat, mas mapapadali na lang ang pagpatay ko sa inyo. Sisigilin talaga kita, Joanne! Kenzo! Ako na muna ang unang kakalaban sa kanya! Kaya mo po ba? Kakayanin ko! Kaya pala palagi niyang sinasabi na si Aling Carlota ang aswang para mapatay ang matanda. Nang sa gayon hindi lalabas ang baho niya. Ganoon na nga. Kaya humanda ka sa aking ha! Lumapag ang aswang na mandurugo sa lupa para malabanan ako. Tumakbo kong papalapit sa kanya sabay taga sa katawan niya gamit ang lagaraw. Mabilis siyang nakailag sabay kalbot niya sa aking dibdib. Gumanti ako ng isa pang taga ngunit matigas ang kanyang balat. Halos hindi ito natatabla ng lagaraw kahit matalim na ito. Masyado mapurol ang lagaraw mo. Kasing purol ang utak mo. Tagapamayapa ka. Pero wala kang magawa para tuldukan ang gulo. Iba ka talaga, Joanne. Ang galing mo talaga. Matalino rin pala ang mga halimaw eh, no? Isipin mo, napaikot mo kaming lahat ng una. Itinuro mo na si Aling Carlota ang aswang. Tapos, nakisakay ka rin sa mga taong gustong patay si Annalisa? Hindi naman sana nabulyaso ang plano ko kung hindi dahil sa matanda na yan. Hindi mo tinupad ang pangako mo sa akin. Kaya tatanggalin ko ang bisa na sumpa kay Annalisa. Kaya mapapatayin kita. Kayong dalawa ni Annalisa ang pinakahuling target ko. Patayin mo muna ako bago mo sila galawin! Kuya, tutulungan na kita makipaglaban sa kanya. Annalisa, huwag ka na muna makisabay sa laban. Gagamitan ko siya nito manunggal. Pumwesto kaming dalawa ni Kenzo para sa lakayin ng aswang. Halos hindi namin siya magawang tamaan dahil sa bilis ng pagkilos nito. Hindi namin siya maaninag sa dilim. Nabigla na lang kami nang nasa gitna na namin siya ni Kenzo. Sabay niya kaming sinakal, nilipad sa ere, at inihulog sa lupa. Kenzo! Ayos ka lang ba? Kuya, ang lakas-lakas niya. Halos hindi natin siya matamaan. Tapol! Kidam! Wasak ang mukha niya at tatamaan ng bata, ha? Patas na tayo ngayon, aswag! Pinagulong mo ko kanina sa lupa. Ngayon, winasak ko yung pagmamukha mo! Lapastangan kang lalaki ka! Ito rin ang para sa'yo, aswag ka!
Nakita kong binato rin siya ni Mang Heran pero nakailag na ang aswang. Nagpalit-anyo na si Annalisa bilang isang malaking aso at sinalakay ang aswang na mandurgo. Nahuli ng aswang ang dalawang bibig ng aso at malakas niya itong hinagis. Tumama ang tiyan ng aso sa matulis na sanga ng kahoy, kaya napaalulong ito. Si Annalisa! Wisit ka talaga, aswang ka! Sabi ko na kasi sa iyo, wala kayong laban sa akin. Kahit gamitin pa ni Annalisa ang kanyang buong lakas bilang isang aswang na manananggal, malabong matatalo niya ako. Ayan! Tatamaan na naman kita sa mata! Napaka-imposible na kung hindi ka pa mabubulag dyan! Hindi ka talagang matanda ka, ha? Lumipad ang aswang na mandurugo papunta sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Tumakbo pa ang matanda para tumakas, kaya lang nahuli pa rin siya ng aswang. Hinawakan siya ng aswang sa damit at inilipad sa ere. Umikot-ikot ang aswang sabay bitaw kay Mang Heran. Sa kabutihang palad ay nasalo siya ni Dindo. Panginan! Kaya pa ba? Joan! Ako lang naman ang sadya mo! Patayin mo na ako para manahimik ka na! Hayaan mo na silang mabuhay. Mawawala rin naman ang sumpa sa'yo, Annalisa, kapag napatay ako ng aswang na yan. Tumahimik ka, tanda! Hindi ka narito para diktahan ako sa gagawin ko! Ako naman ngayon ang harapin mo! Ang lalaking wala nang ginawa, kundi ipagtanggol si Annalisa. Sige, ipatigil mo sa akin ang galit mo dahil sa ginawa ko kay Annalisa. Nakipaglaban si Kenzo sa kanya gamit ang manunggal. Nakita kong tumalo ng aso sa sanga kung saan siya tumama. Nangihina ito at halos hindi makalakad. Bumalik sa kanyang pagiging anyong tao si Annalisa. Nakahiga sa lupa at hingal na hingal. Annalisa! Lumaban ka! Kapag mamatay na ang aswang na si Joan, babalik ka sa pagiging tao! Mawawala na ang sumpa sa'yo bilang manananggal! Ihirapan ako! Kuya Roland! Hindi ko na alam kung hanggang saan ang makakaya ko. Hindi ko na siya kayang labanan. Dahil sa natamo kong sugat. Sige, kami nang lalaban sa kanya para sa'yo. Hindi ka pwede mamatay! Kailangan pang palaman ng taga-baryo na hindi ikaw ang tunay na masama! Annalisa, tutulungan ka namin! Alam ko na minsan na kitang hirusgahan, pero ngayon na alam namin ang totoo. Hindi ka namin pamabayaan. Basta kumapit ka lang dyan, ha? Tignan mo si Kenzo! Handang ipaggiganti ka sa aswang! Tindo, ikaw na muna dito. Ikaw ang bahala kay Annalisa. Kailangan ko tulungan ang kapatid ko. Inatake ko ng lagaraw ang aswang na mandurugo, ngunit mabilis pa rin siyang nakailag. Hinila niya ang braso ko at malakas akong sinipa sa tiyan. Napaliyad ako sa sobrang sakit. Nabitawan ko ang lagaraw. Sa pagkakataong yon, natamaan naman siya ng manunggal sa likod. Umangil ang aswang sabay hagis niya sa akin sa kinaroroonan ni Aling Carlota. Roland, gamitin mo ang punyal na ito. Itarak mo yan sa kanyang dibdib o di kaya sa kanyang lalamunan. Saan naman po nagmula ang punyal na yan? Matagal kong inaalagaan ang bagay na yan. Simula lang sinumpa ko si Annalisa ay nawalan ng lakas at kapangyarihan ng punyal. Baka naman, sa iyo ay gumana ang kapangyarihan kapag ikaw na ang gumamit. Akin na po yan. Papatiin kong lintik na aswang na yan. Nakita kong pumulot ulit ng bato si Dindo at hinahandang ihagi sa aswang. Napaluhod ang aswang nang muling natamaan ni Kenzo ng manunggal ang kanyang likuran. Hindi pa rin ito tuluyang nanghihina. Bagkus, para siyang lumalakas sa tuwing nasasaktan siya. Kung yan lang ang pangontrang hinanda mo para sa akin, hindi ka mananalo. Tama! Mukhang hindi nga ako mananalo. Pero humihina ka pa rin sa tuwing natatamaan ka nito. Pasasaan at mauubos silang lakas mo. Marami ka ding sugat, Kenzo. Kaya sigurado. Ayan! Ang galing ko talaga! Sampol na naman siya sa ulo! O Kenzo, ano pang hinihintay mo?
Paluin mo na siya ulit na manunggal! Kanina ka pa talagang mataba ka, ha? Pwes, humanda ka sa akin! Lumipad ng mabilis ang aswang patungo sa kinaroroonan ni Dindo at Annalisa. Hinabol siya ni Kenzo at hinampas sa manunggal sa pakpak. Nang muli itong tamaan, malakas siyang umangil. Tumakbo ko ng mabilis at sinaksak siya ng punyal sa kanyang likuran. Pare-parehas na tayo may malalasugat! Patibayin na lang tayo ng loob kung sino ang ulat huling mamamatay sa atin! Buwisit ka! Kuya! Walang iya ka! Ako tatapos sa iyong aswag ka! Kahit mapatay mo pa ako, mamamatay din ang babaeng gusto mong protektahan. Tingnan mo si Annalisa. Mauubusan na siya ng dugo. Kaya anong silbi ng pagprotekta mo sa kanya? Ang tagal mo talagang mamatay na aswang ka! Ngayon, sa lalamunan naman kita titirahin! Muli akong tumayo mula sa pagkakahiga sa lupa at sinalakay siya ulit. Akma niya akong kakalmutin sa dibdib pero lumiyad ako sabay tarak ng punyal sa kanyang lalamunan. Nagawa ko nga siyang tamaan, kaya nagpagewang-gewang ang katawan ng aswang. Hindi ito maaari. Natalo ko ng mahilang tagapamayapa. Itong para sa'yo! Patayin niyo na siya para matapos na ang laban! Pagbayaran mo sa impyerno ang ginawa mo sa buong baryo! Lalo na kay Annalisa! Tama na. Huwag. Hindi kita titigilan sa paghampas hanggang sa umusok yung katawan mo! Paulit-ulit siyang pinalo ni Kenzo na manunggal, kaya nagpagulong-gulong ang aswang sa lupa. Mahigpit kong hinawakan ang punyal na ibinigay ni Aling Carlota. Inaasahan ko na yon ang tatapos sa buhay ng aswang. Sumugod ako sa kanya at sinaksak ang kanyang dibdib ng 2 beses. Yan ang napala mo pagkatapos mong paglaruan ng buong baryo! Babalik ako. Pinapangako ko. Babalikan ko kayo lahat mula sa hukay at isa-isa ko kayo papatayin. Hindi ka na makakabalik pa dahil hindi namin ililibing ang buong katawan mo. Hahati-hatiin ko yan para lang hindi mo na mahanap kung saang bahagi ng lugar na ito nakalibing ang ibang parte ng katawan mo. Ako na tatapos sa kanya. Kenzo, dapat ka na umalis. Dali mo si Annalisa sa paggamutan. Pero baka tambakan ako ng mga taga-baryo at patayin nila si Annalisa. Sasamahin kita, Kenzo. Ako lang bahala magpaliwanag sa kanila. Tutulong lang ako dito sa pagsulog ng katawan ni Joanne. Susunod rin kami kaagad sa inyo. Dali-dali namang binuhat ni Kenzo ang katawan ni Annalisa at umalis na sila sa kagubatan. Nagtulungan kami ni Dindo na buhatin ang katawan ng aswang. Naghanap kami ng tuyong dahon at agad na siningdihan ang katawan nito. Grabe, hindi ko talaga lubos akalain na isang aswang si Ate Joanne. Ay naku, hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin noon. Ang aswang raw ay posibleng ang matanda o di kaya ang dalaga. Ginawa niya ang lahat para manipulahin ang utak natin. Meron pa siyang sinabi na baka magkakampi si Aling Carlota at Annalisa. Ginagawa niya ang bagay na yon para itago at maprotektahan ang sarili niya. Kaya rin naisip ni Annalisa na ako ang aswang dahil sa kanyang nakita na belong puti. Ginagamit talaga yon ni Joanne sa tuwing magkikita sila para kumuha ng mga karne ng tao o di kaya'y hayop na nabiktima ni Annalisa. Akala nga namin ikaw ang aswang eh. Aling Carlota. May mga nahanap rin kasing ebidensya si Annalisa sa bahay ninyo. Plano ito ni Joanne. Gusto niyang isumpa ko para maging aswang si Annalisa para masira ang babae. Hanggang sa gusto niya ring sirain ang baryo at si Annalisa ang kanyang ginagamit. Totoo kaya may bulong na naririnig si Annalisa kaya hindi niya mapigilan na hindi pumatay? Oo, boses yun ni Joanne. May ginawa akong ritual kay Annalisa nang sa ganon, kahit anong iutos sa kanya ni Joanne ay susunod siya.
Sa tuwing papatay si Annalisa, si Joanne ang nag-uutos doon. Ngayon, kailangan po natin magtulungan para may paliwanag sa mga tao ang lahat. Gagawin ko ang lahat para mawala ang sumpa kay Annalisa. Ako ang gumawa ng sumpa, kaya ako lang ang may kakayahan na alisin yon. Ngunit, hindi na ako isang babaylan. Itinakwil na ako ng mga ninuno ko dahil sa mali kong ginawa. Bakit naman po kasi sumunod sa utos niya? Ang mga aswang na mandurugo ay may sikretong ritual para mapabuhay ang mga taong matagal nang namatay. Pinangakuan niya ako na bubuhayin niya ang anak ko. Hindi ko matanggap ang pagkawala ng anak ko. Nasaksak siya ng mga adik, kaya siya namatay. Yun pala, inuutulang ako ng aswang. Totoo bang anak ni Joanne ang inagawan raw ni Annalisa ng lalaki? Oo, ang anak niyang dapat papasahan niya ng kanyang itim na bato. Unti-unting natupok ang katawan ng aswang na mandurugo. Nang maubos na itong kainin ng apoy, nagpasya na kaming umalis doon sa kagubatan. Sa pagamutan kami nagpunta para hanapin sina Kenzo at Annalisa. Maraming tao nagtutumpukan doon at nang makita nila kami, isa-isa silang lumapit para kumustahin ang mga sugat namin. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Mang Heran. Nakangiti siya sa akin. Lumapit ako para kausapin ang matandang lalaki. Nakausap ko na silang lahat at napaniwala ko sila na hindi masamang nilalang si Annalisa. Naku, Roland, patawarin mo ako sa pagkukwestiyon ko ng kakayahan mo bilang tagapamayapa, ha? Sa totoo lang kasi, ngayon, sobra akong bilib sa kakayahan mo. Maraming salamat po. Pasensya na rin po kayo kung naguluhan ako nung una. Kapatid ko naman po si Kenzo. At siya lang po yung natitirang pamilya ko kaya gusto ko siyang protektahan. Ngayon, nauunawaan ko na. Nauunawaan na namin kayo ng kapatid mo. Kailangan ko nang bumalik sa bahay. Gagawa lang ako ng ritual para sa pagkawala ng bisa ng sumpa. Sige po. Mag-ingat po kayo, ha? Arin ko, Lota. Sana nga kaya mo pang alisin ang sumpa kay Annalisa. Kawawa naman po kasi siya. Deserve niya pong mabuhay ng normal. Ngumiti at tumango sa kanyang matandang babae. Umaga na nang magising si Annalisa. Ligtas siya sa kanyang sugat. Tuwang-tuwa naman ang kapatid kong si Kenzo. Oh, buti naman gising ka na. Akala ko talaga iiwan ko na ako eh. Hindi ako pwedeng mamatay, no? Hanggat hindi ako nagpapasalamat sa'yo. Masaya ako't nakaligtas ka. Alam nyo, sobrang salamat ha. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw lang ang naniwala sa akin, Kenzo. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, Kuya Roland. Nakita ko po kung paano mo ako ipaglaban sa mga aswang na yon. Walang ano man yun. Pero tanong ko lang, aswang ka pa ba ngayon? Ha? Aba, ewan ko po. Pero kung aswang pa po ako, hindi ako makakaramdam ng ganitong sakit eh. Parang iba na po ang nararamdaman ko. Hindi na rin po ako nakakaramdam ng pagkailang habang nakitingin sa mga mata niyo. Baka nga nawala na yung sumpa sa'yo. Ay, sana nga po talaga. Annalisa! Annalisa! Sabi ni Aling Carlota, wala na raw yung bisa ng sumpa. Normal na tao ka na raw. Yes! Mabuti naman! Diyos ko, maraming salamat. Ang akala ko hindi na ako babalik sa pagiging ganito eh. Oh, nandiyan si Aling Carlota. Gusto ka raw niya makausap. Maya-maya pa'y dumating nga ang matandang babae. Humingi siya ng tawad kay Annalisa sa kanyang nagawa. Hindi niyo naman po kagustuhan yun. Naniwala lang po kayo sa mga kasinungalingan niya kaya po kayo sumunod. Oo, Iha. Patawarin mo ako. Naging sakim ako
dahil sa pangako niyang bubuhayin niya ang anak ko. Tapos na po yun. Ang mahalaga, naligtas na po tayo pareho. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Annalisa. Tunay nga na mabait ka, Annalisa. Kaya gusto talaga kita nung unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong parehas lang na nararamdaman si Annalisa at ang kapatid ko. Nagsimulang mamuhay si Annalisa bilang tao sa pangalawang pagkakataon. Hindi na siya mag-isa. Kasama na niya ang kapatid ko. Si Kenzo, natutong magmahal sa hindi marahas na paraan. Natutuwa akong makitang masaya silang dalawa. Sa kasalukuyan, nagkaroon sila ng anak. Ako naman, tumandang binata. Ibinuhos ko ang aking pagmamahal sa mga pamangkin ko. At magsa hanggang ngayon, ako pa rin ang tagapamayapa sa aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.